Welcome sa episode 13 ng Lahat Pwede. Ang number 1 podcast sa aming hood at soon number 1 podcast sa hood nyo yan. Yes, sir. Pakilala ulit tayo. Choy. Jap. Sai. Yun. Sir. Hello. Let's go. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Salamat sa mga pag nanonood ka pa rin hanggang ngayon. Salamat sa'yo. May link kami ng NGL dyan para makapag-connect ka sa amin. Kung may tanong ka or message mo lang dyan sa NGL link natin. Gumagawa kami ng episode base sa kung ano yung mini-message nyo eh. Lalo na kung maganda yan or alam mo, may kapupulutan dyan. Kapag may mga tanong ka sa society ng gusto mo na marinig yung opinion namin. Ganun. Yung other way of perspective, other perspective eh. No? Yeah. Hindi, pero kahit anong tanong, kahit mga Lahat pwede nga. lahat pwede. Alam niyo yan. Kahit kabulsitan nyo. Sa naisip niyo yung tanong, lapag niyo lang dyan. GG. Yan. May naisip akong magandang topic na pwede natin pag-usapan yan. Yan. Try naman natin is, ito, sikat to sa internet eh. Does body count matter? Aray ko. Ako nga, kung lalaki. Sa akin, nagmamatter yung body count bilang lalaki. Dapat marami kang body count pag lalaki ka. Dapat puno ka ng experience eh. Ganun mo siya titingnan. Kung sa lalaki. Kaya tingin ko sa mga lalaking hindi nag-girlfriend or walang experience, tingin ko supot sila eh. So, parang hindi niya pa na-reach yung may something sa buhay na iba kasi yung sa babae. Mamaya natin pag-usapan na. Pero bilang lalaki, as much as possible, bubusugin mo yung sarili mo na experience sa relasyon. So, sa babae talaga. Yung mapuno yung experience mo sa babae para di ka mahirapan pagdating. Pero in a safe way, syempre. Oo naman. Huwag ka namang tatanga-tanga para lang, kasi masarap eh. Alagaan mo rin yung sarili mo. Pero yun nga, ang take ko dun sa lalaki. Iba kasi yung take sa lalaki at babae kapag dating sa body count. Sa lalaki, as much as possible, kung kaya mo, go. Kasi hindi lang naman sex yung yung parang ma-add up sa'yo eh. Hindi lang S-line yung madadagdag sa'yo. S-line na. Sa susunod, pakahibla na lang ng buhok eh. No? Kundi yung gano'n ka ba katikas para makakuha ng babae? Kasi itong mga babae na to, sila kasi yung mga approver ng sex eh. Hindi naman tayo parang nag-iya tayo sa babae. Go na agad yun eh. Hindi eh. Most of the time sa mga lalaki, nade-deny talaga. Ang mga babae talaga approver dyan. So, kung ikaw, lalaki ka na marami kang na face unlock, ibig sabihin, malupit ka. Malupit ka na lalaki. So, nagmamatter yun kasi madadala mo yung tikas mo hanggang uli. Hindi yung pagiging fuckboy mo hanggang uli. Hindi yun yung pinapoint namin Alagpasan mo na tong stage na to. Na may makikita kasing something na kapag na-expose ka sa ganun. Lalo na kung medyo maaga pa. Kasi maraming lalaki na sabihin na natin 30s na up. Wala hindi talaga nila ma-handle na maayos yung relasyon kasi nga wala silang masyadong experience. At ito yung take ko dito Walang babaeng gusto ng lalaki na walang experience. Nakaka-off. Nakaka-off yun. Base ito sa mga babaeng na experience ko rin na mga nakakausap. Mas gusto nila yung ang gusto nga nila may sense kausap eh. So paano ka magkakaroon ng sense kung ikaw mismo wala kang experience? Hindi ka sanay sa babae. May mga babaeng parang gusto nila sila yung nagdo-dominate. Sige, turo ko sa'yo. Pero hindi naman yung majority Tsaka when it comes sa nature, ayaw nila yun. Diba? Kaya bilang lalaki, yan. I-workout mo yan. Maagang self-development nga yan eh. Para kasama siya. Kasama na yung self-development mo dun eh. Masasupplement once na nag-self-development ka na. Kasama siya sa process. Tsaka mas ma-handle mo na yung mga relasyon na ma-encounter mo soon. Lalo na kapag tumanda ka na. Kasi busog ka na sa experience. Yan na talaga. Experience. Pero pag sa babae, hindi dapat as much as possible low body count. Or kung may zero pa ba ngayon, ewan ko kung may zero body count pa na babae ngayon. Siguro yung mga meron. Sobrang bata. Meron yan. Sobrang bata, meron. Meron yan. Meron may kilala ako. Marami yan.
Sabagay sa sobrang dami ayun nga yun 'no, naisip ko lang para kasing contradicting kung ang lalaki at maraming body count. Body sex tuloy ang puta. Libog, eh. Kung maraming body count, dapat maraming body count ang lalaki ta's ang babae naman wala. Parang contradicting nga siya kaso biglang pumasok sa isip ko na kaya nga ginawa ng Diyos na mas marami ang babae, para marami kaming ano, eh, kaya merong may zero, merong meron, 'di ba? Puwede pala yun. Sa akin naman ano ba, ayun nga 'pag sa babae hangga't maaari low body count ka or wala kung kaya mo naman. Kasi ang ano naman sa'kin niyan, ang bato sa'kin niyan is, binuo kasi yung babae na may value na 'pag silang pa lang, eh. Yes. Kumbaga sa labas pa lang, Ingatan sa na. bahay pa lang iniingatan ka na, eh. Kaya nga kasi may mga babae akong kapatid, eh. Iniingatan talaga sila na, "Oh, wag kang magsasama-sama dito ganyan, Ng wag society. kang yung papahawak 'pag ganyan. Kapag kasama si gan'to, alam mo na, Hindi may wag mo lalapitan parang masyado." meron sa babaeng something na hindi puwedeng Oo, makuha. which Kasi is gano'n yun sila which is ka-valuable. yung puri nila. Oo. Dapat ma-keep nila yun mula bata up until gusto na nila mag-settle. Yun yung ideal, which is ideal naman siya, kumbaga doable naman talaga siya, eh. Kaso sa generation kasi ngayon nafa-fuck up kasi yung mga kabataan, eh. Lalo na yung mga babaeng nasa prime, yung mga nasa 18 to 25. Gusto nila mag-party-party, gusto nilang explore, 'di ba? Wasakin yung katawan nila. Kahit nga hindi 18 sa panahon ngayon, eh. Sobrang fucked up na nung buhay, eh. Below 18 dun nag-i-start yung mga nila, shit nila na Lalo puwede na yung pala. 15 to 16, gano'n. Oo. Palo na yung mga bata ngayon, Palong-palo eh. na sila nun. Yung dati yung mga 14 to 16 dati na bata, alam mo bata pa talaga, eh. Naglalaro Pero pa ngayon yan ng parang baliktad nagmamadali na yung ewan ko minadali yata yung katawan nila. Hindi sila na yung nagmamadali kasi na-adapt nila yung nakikita nila sa social media talaga. Yun, ayun may factor din yung social media. Na lalo na nung mga panahong pinag-uusapan yung parang katawan, yung pamba-body shame, ganyan-ganyan na dapat or Labos sila dun. oo, yung your body, your rules, mga ganyan-ganyan. Feeling ko dun sila na nun, na-hype nun, na, "Ay okey lang pala, sige ay palo siya, sige dapat ako din." Kumbaga nakontrol na ng internet yung sistema. Oo, ganun, ganun. Sobrang nagbago yung sistema ng na to the point na sobrang negative na yung nangyayari. Sobrang laking sobrang damage na yung mga babae nangyayari. Ako dati hindi naman dati, parang may mga tropa kasi ako na mas matatanda sa'kin. Kunwari, parang high school ako ta's sila mga college na, graduating ganyan, ta's ako mga grade 9, grade 10 pa lang. Bale 4 years yung gap namin. Tapos 'pag tinatanong nila ako, "Ano ng ginagawa mo diyan sa school mo ngayon?" Gan'to, ganyan, marami ka sigurong babae. Alam din nila. Tapos sabay sabay magbabato sila ng, "Kami nung high school wala, hindi kami nagaganyan, parang lang kami computer ganyan, laro, tambay. Tas ngayon kayo ganyan na kayo, parang ang hinato pa." Parang ang sinasabi nila pinapalabas nilang kayo sa henerasyon niyo puro ganyan na agad, relasyon, babae, lalaki. Ano 'to ma-consider ba natin siyang parang tina-try natin maging liberated yung sa mga kabataan, tina-try nilang papuntahin dun sa pagiging liberated yung natin, yung Society, bansa natin oo. gano'n, sa gan'tong generation. Tingin ko hindi naman sa sobrang liberated, lang talaga. Parang tina-try sila, parang Wala, hindi talaga. Tingin ko hindi, lang talaga, feeling ko nasa parenting na rin, eh. Meron ding factor yung parenting tsaka pag-control ng social media sa mga bata, eh. Hindi yan yung parang goal talaga ng bansa na mapuntang parang liberation, eh. Like yung sa US, 'di ba, sa western country, parang ang pagkakaintindi natin sa kanila liberated talaga sa kanila, eh. Tingin ko hindi naman, talagang lang, masyado lang poor yung natin, pag-take natin sa mga nakikita natin sa social media. Tsaka yung alam mo yun, yung 'pag nakakarinig tayo ng kuwento sa iba,
Tingin ko dun, kaya nafa-fuck up, Lalo na lalo na 'yan sa mga babae. May mga ano na sila, 'di ba? May mga movement sila na, "Go girl, okey lang Hindi 'yan, kasi gawin mo, mag-party ka." tina-try ko kasi tingnan yung perspective na baka parang 'pag naging liberated na kasi yung bansa natin baka hindi na big deal sa'tin yung mga thirst trap, yung mga onting lang. Baka yun yung nakikitang way para para maiwasan na yung harassment na 'pag ganito yung suot, ganito na agad. Kasi na nga, tawag dito, normal na siya. Na baka 'pag ni-normalize natin yung ganito, 'pag ni-normalize natin yung ganitong bagay, hindi na siya maging masama na since lahat naman access na. Kumbaga nakikita niyo na, Oo, sabihin na natin, oo, nage-gets ko yung point 'di mo 'no, ba? kasi parang oo nga, kung normal na lang lahat, tingin natin parang may mamboboso pa ba, kasi nandiyan na, Oo, 'di Parang ba? gano'n 'di ba yung Parang point mo? nali-less na. Pero isipin din natin kasi na kung papatusin natin yung Gano'ng setup. pagiging liberated ng society natin, marami kasing consequence, Una, laganap yung sakit, unprotected sex, 'di ba? Ayun tama, teenage pregnancy. Tas agree na tayo sa abortion, Tapos woo! ano pang mga kalakip na problema nun? Kahirapan, trabaho, overpopulation. Oo, tas wala pa naman tayo sa gano'ng development 'tong country natin para Ano pa nga, maka-sustain yung gano'n. nandun pa nga rin tayo sa problema ng poor reading comprehension, Tapos magja-jump tayo Sa into liberation. liberation. Parang, Yeah. nagmamadali kayo, step by step lang, 'di ba? Naiintindihan naman namin kung Yun yung goal, yun yung goal. parang yun yung goal niyo, Pero hindi siya ideal sa ganitong situation. Hindi pa handa yung natin, yung Bansa. society natin para sa gano'n level. Kasi ako kasi realistic ako mag-isip, Ayun nga, katulad niyan yung sa damit ng babae. Sa labas meron na talagang mga tao diyang kakaiba yung tingin sa'yo. Ano 'yan, hindi mo na sila mabilang, hindi mo nga alam na gano'n siya, 'pag lumabas ka, Yung bagay na yun hindi natin kontrol yun. So, lang tayo sa kontrol natin. So, para ma-prevent man lang natin bilang 'yan sa mga babae, para hindi ka ma-catcall, wala namang babaeng gusto ma-catcall, 'di ba? Oo, kahit sa lalaki. Eh, di kung ano na lang yung control natin na tingin nating okey, magdamit tayo ng maayos, less skin, ganyan. Oo, naiintindihan ko rin yung mga sinasabi nila na, "Eh, suotin ko yung gusto ko." Okey lang, wala naman Oo. nagbabawal sa'yo, Kumbaga, ano mo lang, alam mo na lang din siguro yung mga magiging consequence niyan, 'di ba? Pero ang maganda din naman sa society natin dito is kapag gano'n yung nangyari sa'yo, di sumbong mo sa pulis. Oo naman. Nakikita ko naman sa social media Ika-cancel namin may kayo. may mga Susupport sa may mga ganun, nagsu-support sa gano'n, i-ano niyo agad. Kung kaya I-raise niyong nyo agad. i-report, i-raise niyo, hindi yung sa social media kayo agad, 'di ba? Ano lang, gamit din kayo ng utak, lahat ng bagay naman may suporta na halos, Pero pa rin, kung meron kasi iba pa rin talaga yung tama ng trauma, Kasi bilang tayo rin naman, 'di ba? Kumbaga pero ito nga yung point lang namin is try niyong maging strong kahit onti lang na ta-try niyong isumbong yung mga gano'ng bagay. Para yun nga, para maiwasan din. Tingnan mo kahit nga kami mga lalaki, galit din kami sa mga maha-harass na lalaki. Oo. Kasi Kasi mali talaga ayaw siya, namin nun, 'Di naman porket pinagbabawalan namin kayo, Oo. sinu-support na namin sila. Oo nga. Ayaw din namin nun. Baka nga tumulong pa kaming gulpihin kung sino man yun, Excited nga kaming meron sa harap naming Oo. gumanon kasi gugulpihin talaga namin, Yung hindi mo na makikilala, Oo. yung talagang mapapasabi ko na po Yung mga ulitin. yung mga para sa mga yung mga nagco-commute, huwag kayong panghinaan ng loob na isigaw yun. Kasi ang daming lalaki diyan na 'pag Ayaw din sa narinig nila ganun. yung gano'n, gugulpihin na agad nila yun dun sa harap nila. Kaya yung mga napapanood niyo na mga nagba-viral na mga nagsusumbong na, 'di ba gano'n? Wag kayo 'di ba walang nag-react dun sa 'di ba parang 'di nga siya sinuportahan yung babae, parang nung na-release lang sa SOCMED dun lang may mga nag-support, Oo. Pero maganda sabihin niyo agad, 'di niyo na papabutin sa post, yung dun pa lang sa situation na yun. Kung kung 'di niyo kaya
salita sa boss ng kayo lang, try niyo kausapin yung kasama niyo, yung katabi niyo, gano'n, do'n kayo magsumbong para magawan nila ng aksyon. Kasi ano, try niyo rin na tulungan yung sarili niyo pagdating sa mga gano'ng sitwasyon. Ang laking advantage ng mga babae. Kasi sabihin na natin sa labas nabastos sila. Tas ang unang ginawa nila is nag-seek ng help. Tutulungan naman sila agad eh. Walang Walang ano 'yun, walang pagdadalawang isip. Eto, may nakita ako, video, lalaki naman yung hinipo sa LRT ata, na ewan ko napanood niyo. Hindi siya yung nag-video, ay siya ba ata nag-video nun? Pero nag-aano siya, nagwawala siya sa sa loob ng tren na, itong lalaki na 'to, hinihipuan ako, hinahawakan yung titi ko. oo, napanood ko na yun. Sabihin, lalaki Wala lalaki yun, nagsi-seek na ng help yun 'pag gano'n oo. kasi nagboboses na siya, Oo. bumoboses na siya. Pero ewan ko kung napapansin niyo sa paligid niya, parang Wala, walang may pake. tinitignan Siya lang pa nga sila. yung bumuhat palabas, eh. Oo. Siya lang mag-isa, 'di ba, na, "Halika dito, putang ina mo." 'Di ba? Yun nga, pero yun, wala tayong magagawa, gano'n ang treatment sa lalaki, kasi wala, kaya naman na Oo. dapat, eh. Pero para sa mga babae, yun, i-practice niyo yung yung ayun, mag-seek ng help, mag-SOS, gano'n. Lahat gawin niyo, mag-ano lang kayo. As much as possible. Para lang maano kayo, matulungan kayo tapos maalis kayo dun sa sitwasyon na yun. Kasi ramdam din naman namin yung ganong trauma, eh. Naramdaman din namin lalo na nung bata. Pero yung trauma namin ng mga ganyan, madalas nung bata pa, eh. So eto na tumatanda, naging adult na rin, medyo na kami, papalag na rin talaga. Pero kasi yung mga babaeng nakakaranas ng mga ganong harassment, kahit anong age, sabihin natin 30, 40, same pa rin yung approach nila, eh, 'di ba, na magso-social media, ibibidyohan, pero walang nangyayari, 'di ba? Practice niyo yung yung pag-approach sa mga sa mga ganong situation, or aral kayo combat skill, gano'n. Para basic lang, 'di ba? Kahit basic lang. Babaon na lang kayo pepper spray. Oo, yun, mga gano'n, o kaya yung kaklase ko dati nung high school, meron siyang dalang blade. Meron siyang laging blade sa bag niya. Pero tinanong ko siya, paano mo gagamitin yan, nasa bag mo, 'di ba? Kaya sinabihan ko siya, ganito gawin mo, 'pag nasa labas ka, ay bago ka lumabas ng school, kunwari bago mag-uwian, ilagay mo na sa bulsa mo. Tapos 'pag naglalakad ka, dapat lagi kang nakapamulsa. Ta's naka-ready lagi yung blade mo. Kasi isipin mo yung blade mo nasa bag nga, paano kung na-snatch naman yung bag mo, 'di ba? So wala rin. Oo, nandun na yung initiative na protektahan yung sarili nila. Pero onting push pa, kasi nache-check kayo ng mga masasamang tao, eh, 'pag mga ganong Kaso sitwasyon, kasi eh. naisip ko lang, para kasing may one time may narinigan ako ng gano'n kasi nga 'di ba talamak yung mga ganyang shit sa paligid. Nagbaon siya ng yun yung card. Tapos 'pag tinopi mo parang may lumalabas na parang kutsilyo. Bawal siya sa LRT. Oo, bawal talaga yan. Weapon yun. Paano mo protektahan sarili mo? Nasa LRT ka, hindi ka protektado. Wala. Ayun lang, ang naman lesson do'n, wag kang mag-LRT. Shoutout sa LRT. Pag sa babae, okay lang. Kailangan nila yun. Balik tayo dun, anong take nyo sa sa tanong na, does body count matter? Oo, kasi sobrang ang Sorry, medyo nalalayo kami kasi ganito lang talaga, eh. Tuloy-tuloy lang. magulo kami mag-usap mga lalaki. Ang dami kasi namin thought sa isip, eh. Baka malasan na naman 'to, eh. Pero kung sa body count kasi sobrang lawak nun, does body count matter? Oo, sa'kin bilang lalaki, oo naman nagma-matter yun. Para sa kung sakaling magkakaroon ako ng cakes ta's gano'n, ang daming body count, wag na lang, magpare na lang ako. Di ko kaya yan. Dapat nga kasi ako kasi nung bata pa ako naisip ko na yung gano'ng bagay kasi nga nung bata ako, mahilig talaga ako mag-search ng mga sa mga sheets. Hindi sa porn. Siguro sa porn isa na rin yun. Kasi nga siyempre parang paano ba matatawag yung internet? Yung parang
lahat makukuha mo na sa kanya. Parang open ano mo siya, open space ba yun? Ma-access mo. Oo, open access. Hindi, basta gano'n. Gano'n ko gamitin ng internet dati. Kasi kung ano yung hindi natuturo sa school, ayun yung parang siyempre out of curiosity, kaya kahit na sabihin mong porn, ang dami kong alam nun nung bata ako, pero hindi ako malibog, Inaano ko lang kung ano, Asus. inaano ko lang parang gusto ko lang malaman kung ano bang meron sa bagay na yun kasi hindi naman siya natuturo sa school. Kahit sa bahay. Oo, kahit sa bahay. Kasi nga siyempre ilag tayo sa mga gano'ng bagay kasi parang nakakaya Conservative tayong or bansa, eh. awkward, eh. Pero yun nga, gano'n ko gamitin yung internet nun. Kaya yung does body count matter? Oo, sa'kin gano'n. Parang nagma-matter talaga siya sa'kin. Kasi parang ang naging tingin ko nung bata ako sa mga babae, kasi nga sila talaga yung pinoprotektahan ng society nun, ta's sila yung parang cutie-cutie lang sa gilid. Tapos sila yung pinaka-ano, may worth or value sa lipunan natin. Parang iniisip ko, kung maraming body count mo tapos ang daming nagsasabi sa'yong ang babae kasi dapat ano, may worth, eh. So, parang ang naiisip ko nun, tangina may worth ka ba't binibigay mo ng ganyan-ganyan lang sa ano, sa ibang lalaki yung worth mo. Tas sasabihin mo mahal mo lang. Hindi parang ang ano lang, ikaw lang din yung talo. Kaya ang nag-aano sa'kin sa body count, wala, hindi talaga siya umobra. Kasi ang tingin ko talaga sa babae, gem, precious, tapos ano pa ba, worth it, tapos yun lang. Ikaw? Sa'kin, does body count matter? Oo. Sobrang ano namin 'yun, eh, sobrang tinitingnan namin 'yun. Kumbaga, kung kayong mga babae may standards kayo pagdating sa hinahanap niyong lalaki. Ito naman yung standards namin. Mababa yung body count niyo dapat. Kaya tinitingnan namin yung body count as ano 'yan, eh, paano niyo binaba yung value niyo na as a woman. Kasi ano, para sa'min, 'di ba nga ano, eh, nasa bansa tayo na ano, conservative. Kumbaga, tinuruan tayo ng pagkabata natin, yun nga lang yung ano, yung wag kang masyadong madikit sa lalaki 'pag babae ka, 'di ba? Yung mga paganto-ganto pa natin, kasi feel natin na ano na, eh, parang may nakukuha na sa ating something nun kapag nasilipan tayo, gano'n. Minamay-day na nga lang yan, eh. Ngayon Ayun. Hindi na, kahit nga nakatakip na lang yung utong, eh. Hindi na ano, eh, hindi na yung cleavage lang. kumbaga isipin niyo yung sa mga gano'ng bagay dati iniingatan niyo nga yung gano'n, 'di ba? Na hindi basta-basta na papakita or nabibigay. Ano pa yung ano, yung virginity, yung katawan niyo mismo. Ano ano pa yung ano niya, bakit ngayon hindi niyo na siya tinitingnan na something. Sobrang taas ng body count niyo 'no, sabay gano'n kayo. Mahirap yan, mataas yung body count nila tapos kapag gusto na nila mag-settle or tapos na yung prime nila, gusto na daw nila ng lalaking ano, alam mo yun, provider Oo, at maayos. yung mga lalaking ano, nandun pasok lahat sa quality nila, after nilang ibaba yung quality nila. How ironic. Yun, sa sinabi ko lang na ang tingin ko nga sa babae kasi precious nga siya ta's may worth. Ibig sabihin nga kasi nun ang taas talaga ng value niya sa lipunan kayo nga yung pinoprotektahan. Yun lang naman yung gusto kong sabihin. Pero may nabasa ako sa internet na naman kasi dun lang naman umiikot mundo natin. Once na ano yun, hindi ko alam kung legit yun, pero feeling ko parang may factor siya, eh, na kapag maraming body count yung babae, napapasa nung mga lalaki na yon yung DNA niya sa babae na yon. Di ko alam, nabasa ko lang siya pero parang feeling ko meron talaga. Tingin ko meron yan Oo. kasi fluid to Oo, fluid yan, eh, 'di ba? naiiwan. Tapos, naapektuhan din yung emosyon ng babae, yung character niya. Hmm. Kaya nagugulo yung wiring ng isip niya kasi nga ang dami ng lalaking pumapasok sa Oo. kanya. Hindi niya na tuloy alam kung ako ba 'to. Tapos siyempre may factor din yun na nasa prime ka, ang daming lalaking nandiyan. Eh, ta's ikaw welcome ka lang din ng welcome sa body mo na Welcome lalaki. everyone! 'Pag tumatanda ka na supposed to be dapat nagiging okey ka, naguguluhan ka. Tapos ang ending niyan after ng prime mo, dumating ka ng 30 years old,
feeling mo wala ng yung mga lalaking dating lumalapit sa'yo, ang tingin mo na sa kanila hindi ka na nila kayang i-handle kasi tingin mo strong ka, nakaka-intimidate ka. Hindi ka talaga nakaka-intimidate kasi dumating ka na sa point na, wala, Ubos sinayang ka mo na. na yung prime Oo, mo, eh. ubos ka na. Hindi mo iningatan tapos etong time na 'to, gusto mo mag-settle with a good man, with a nice man, provider mindset na lalaki. Paano 'yun, 'di ba? Dapat inayos mo man lang yung sarili mo. 'Yun na nga lang yung kaya mong ewan ko, para sa'kin, 'yun yung kaya mong talagang i-flex. Flex talaga kahit eto ibang topic 'to, Para sa'kin kahit walang trabaho yung babae, basta low body count siya or almost none, para sa'kin siya high value. 'Yun ang definition ng high value sa'kin ng babae. Hindi nasusukat para sa'kin yung babaeng may business, Oo. babaeng gumawa ng empire, babaeng malaki yung sweldo. Hindi sa'kin nagma-matter yun. Kaya ko yung sarili ko, strong independent woman ako. Sa'kin body count lang. Malaman ko lang na sabihin na natin almost na kasi parang wala ng zero body count, eh. Siguro lang, siguro 1, 2. Out of 10, mga Siguro 2 2 or lang 3. siguro. 2 or 3 naman siguro. Kumbaga, Siguro kasi Kasi siyempre may mga naging boyfriend yan, Oo. Pero kung as much as possible lang naman. Oo. Kung kaya nilang i-preserve yun. kung Hmm. boyfriend lang din ako. Ba't bang yan, may iba pa ba? Hindi kasi 'di ba? Ano naman nag-exist naman siya, aware naman tayo na kahit hindi magjowa, may nangyari, 'di ba? Oo. So, isa 'yan sa puwede mong tingnan. Kung nabibigay na ba nung babae yung value nila ng sobrang libre lang sa maraming tao. Ano rin 'yun, watch out din kasi sobrang nun, nakakababa rin 'yun ng value. Kaya ewan ko sobrang laking damage nun sa inyo, eh. Hindi nila jowa. Di pa nila jowa, Kasi nga yun yung hindi pinaghirapan, Oo. hindi di ka man lang in-earn. Mas malibog talaga yung babae sa atin, eh. Ay yan, scientifically yes, mas malibog talaga sila. Oo nga. Kasi 'di ba meron silang parang ovulation Ovulation. period. Parang automatic na yun na naapektuhan din yung emotion nila kasi nga kasama yun sa cycle nila, eh. Oo. So, tama ako naniniwala ako sa sinabi ni Sai na sila talaga yung mas malibog. Oo. Siyempre factor lang din naman sa'min kaya rin kami nalilibugan kasi nga una babae kayo, eh. Kami nga yung walang value, eh, nung una pa lang. Tapos may lumapit sa'ming babae ta's bumukha ka. Kainin mo na yan, 'di ba? Hindi, real talk lang. Nage-gets niyo ba yung niya, yung parang logic niya? Kaya yung mga lalaki, kahit sinong babae yung itapat mo sa kanya basta nag-open sesame yan, susunggab yan, eh. Kasi nga kami yung hirap na hirap makakuha ng gano'n, eh. Kami yung kailangan ligawan pa namin kayo, mapa-oo namin kayo, gagastos pa kami. Kaya kaya nagba-value yung body count ng lalaki na mataas kasi dun na pumapasok na yung bilang lalaki hindi basta-basta nakakakuha ng babae. So, yung maka-earn ka lang ng mga ilang babae para tumaas yung body count mo, may something sa'yo. Kumbaga sa mata naming mga lalaki, di ko gine-generalize pero sa mata naming mga lalaki, meron kang value na napataas mo yung value mo at some point. Hindi mo totally kasi maraming factor pa rin naman yung natitingnan, eh. Kasi marami kang body count pero wala ka pa rin naman tira sa buhay, basura ka pa rin. So, kumbaga meron ka lang factor na nataas mo yung value mo sa ganung department. Oo. Sa'kin ano ba? Kasi wala, nag-ano sa'kin, nagma-matter talaga yun. Dun lang umiikot sa kung ano yung mga sinabi ko, yung argument ko. Hindi talaga ako kung papatol na yung patol talaga na for sama ka sa team ko, di ako magpapapasok ng babae sa buhay ko ng ng gano'n. Pero ito naman, masyadong yung mga nanonood diyan iniisip nila na, oo, sinasabi niyo na dapat ang lalaki as much as possible maraming experience. Oo. Sabihin yung mga babae na yun, yung mga inexperience nila,
madaming body count yun. Oo. Kasi nga, sila yung mga babaeng, wala, for experience. That's the reality. Ginawa sila ng Diyos Pero para ako, doon. ako hindi ko, Oo nga, no? ang kapal na mukha Kapal na natin mukha na magsabi na, dapat yung mga lalaki, marami dapat experience. Paano naman yung mga babaeng inexperience nyo lang? Hindi ba sila Oo. tao? Kumbaga, ang lakas natin maghingi ng mga walang body count. Pero, dumadaan tayo sa mga babaeng kumbaga pinaprocess natin yung mga babae na meron ba. Binibigyan natin sila ng body Isipin count. nila, no? Ang hipokrito nyo talaga. Mga loko to, mga Ayoko to. na sa inyo, di ko na kayo papanoorin. Sira. Pero ako, ang argument ko naman dyan, meron talagang para sa'yo eh. May lalaking kayang i-handle ka kahit sobrang dami mong Oo. body count. Kung ang porn star nga, may nagiging asawa at anak eh. Oo, tas doon pa nila talaga nararamdaman yung feel loved sila, di ba? So meron merong para sa'yo. Pero take note na, ikaw rin naman ang pipili kung anong tatahakin mong buhay. Kung ikaw yung babaeng pang-experience, sino pumili nun? Ikaw din naman, di ba? Sino ba bumuka? Oo. Tsaka ano lang, Nes, katulad ng sinabi ni Kuya Jop, ang babae ang nagbibigay ng approval, hindi kami. Nangingi kami ng permission bago namin gawin yung ganung bagay or bago kami pumasok sa buhay mo. Kaya nga, kung parang kumbaga, may na-encounter tayong babae tapos walang permiso, bira agad, okay agad sa kanya. Oo. Talagang kumbaga, mo na, ayan na yung opportunity. Kasi nga, tayo, in nature, kailangan natin paghirapan eh. Kailangan natin ma-unlock yan. Kailangan natin maging okay na lalaki sa mata niya. Kaya nga di ba, pag sa mga babae, once na nagbigay sila ng onting mga tawag dito, paano ba sasabihin? Onting Parang mali siya. Oo, parang Motibo. Oo, hindi, kahit nga hindi motive eh. Parang lang, nagbigay lang siya ng something na parang tingin natin. Kasi tayo, assuming tayong lalaki. Kasi nga parang naghahanap nga tayo ng babae na makukuha natin. So parang magbigay lang ng onting clue yung babae na gusto kita. Tingin natin, dito gusto na rin talaga tayo. Kaya yung mga babae na basta-basta lang sila nagbibigay ng clue sa lalaki tapos pumapayag na rin sila na ma-take sila ng ganong mga lalaki. Nagiging mababa na yung value nila. Well, kayo, since sinabi nyo na talaga, nagmamatter yung body count sa inyo. So, mas preferred nyo yun na mas low talaga sila. Kung kung papasok sa buhay niya, kung isasama nyo talaga siya sa buhay niya. Oo naman. Oo. Sorry na lang dun sa mga na body count. Sorry. Di ba ganun yun eh? Kasi tama nga naman. Kaya lang, kumbaga, kung hindi man kayo nakataluyan nung lalaki na naka-body count, nung na-body count nyo, yun, dito, pinadaan lang talaga kayo. Kumbaga, kayo yung mga sinasabi namin na kailangan na ma-experience ng mga lalaki para ma-reach nila yung gantong level ng pagkalalaki. Na may ganong klase pa. Meron, kasama talaga siya sa step eh. Merong mga babaeng ganon. Ako naiisip ko ngayon, parang nakakaawa naman na walang mahanap na maayos na lalaki to. Meron at meron dyan na talagang magiging down sa inyo kahit kahit ganyan kayo. Kahit nga yung mga stripper hinahabol sila ng mga lalaki. Doon pa nga lang sa mga customer na tinitable nila, gusto na silang iuwi. Kasi diba? sobrang babala ng kasiyahan natin. Pero, ayaw ng mga babae yun. Ayaw din nila yun, yung tipong parang customer lang. Diba? So, naghahanap sila ng something na mas mataas pa rin sa kanila. Kasi nga, ang tingin nila dito, kahit yung mga mayayaman na nagbabayad, tingin nila doon loser kasi nga, nakukuha ko lang pera mo eh. Diba? Isipin nyo, meron dyan lalaki na, na kahit hindi ka bayaran, magiging ka sa kanya parang, yun talaga yung gusto ko na lalaki, mag-down. Babalik lang din naman tayo dun sa plan natin na ABC. Kahit anong kang babae, pasok yun Kahit sabihin mo low body count ka o high body count ka, papasok yung rule na yun. Kasi meron diyang lalaki talaga na hindi nagmamatter sa kanya yung body count. Pero ito, naisip ko rin, nasa stage kasi ako ng self-development ko na iniintindi ko yung mga ganong factor kasi hindi ko yung control Parang sinabi ko rin naman sa sarili ko na Ayaw mo na. parang ayoko ba magbigay ng chance?
Kasi ako yung ano, eh, ma-date nga ako na lalaki, eh, 'di ba? Hindi naman ako namimili talaga, eh. At this moment, oo, gusto ko na low body as much as possible, as much as possible. Pero sa'kin parang okey lang naman kung willing siya na sumama kasi sistema ko pa rin naman yung masusunod, eh. At the end of the day, kailangan value niya pa rin. Value niya pa rin yung ibibigay niya sa'yo. Paanong value? Kasi ano, eh, yung matutulong niya sa'yo, yung mabibigay niya sa'yo, 'di ba? At the end of ayun pa rin yung hinahanap mo para makapasok siya sa'yo. Kasi sabihin na natin na, lumobo yung body count niya dahil yun yung trabaho niya. Pero down naman pala. Nagawa niya lang yun kasi wala, mahirap ang buhay. Iche-check ko rin yun. Kaya ba nandiyan ka? Kasi sobrang hirap lang talaga ng buhay at yun yung nakikita mong para makatagos ka sa Or araw-araw. in-abuse mo lang yung Or ang gusto mo is yung lifestyle na nakukuha mo diyan kasi gabi-gabi ka umiinom, eh. Party kayo gabi-gabi. So, yun siguro yung titignan ko. Kung dun ka sa una, okey ka, puwede ko pa i-date 'yan. Kasi wala, naiintindihan ko yun, napaka-logical na approach yun. Pero kung sayang-saya ka diyan sa ginagawa mo, sarap uminom, eh, gabi-gabi ibang lalaki, pass yun. Yun yung pass sa'kin. So, dun ko naisip na may chance, 'di ba? Tapos dun ulit papasok na yun sa testing phase, okey ba sa'yo yung gan'tong sistema na ano, eh, wala, eh, ako yung ano, eh, yung nagiging dominant, eh, okey lang ba sa'yo, 'di ba? Ayun, kaya may chance pa rin naman sila. Hindi yung parang, okey ka na diyan sa lalaki na lang diyan, may gusto na sa'yo, eh. Kasi trip na trip ka niyan, eh. 'Di ba? Dahil mataas ang body count mo, diyan ka na lang sa lalaking simp na putang ina, dati ka ng pinagjajakulan niya, 'di ba? Hindi naman gano'n. Kumbaga, abundant yung mundo, eh. Hindi mo puwede siyang limitahan, eh, ganito lang. na ganito lang, eh. Oo, may mga preference ang mga tropa na wala, yun yung gusto nila, eh. Pero ako kasi, siyempre iba-iba kaming kalibre, eh. Nandito ako sa self-development ko na paano pa kasi ako makaka-approach pa sa kanila. Oo, sabihin na natin nakakapag-drop tayo ng game sa mga babae, pero sa mga pili ko lang na babae. Paano naman sila na sila nga yung mas ligaw, eh. Kaya nga umabot sila sa point na wala gano'n, napamigay sila halos, eh, 'di ba? Kaya nga nabuo ang lahat pwede para sa inyo to, girls. Oo, ito kasi yung ano, ito kasi yung hindi para sa mga lalaki din, 'no? Ito yung ano namin, perspective namin. Ewan ko kung ito ba yung ano, yung tinatawag nila na red pill, eh, alam mo ba yun? Yung? Red pill. Ano? Ano siya, eh, parang way of thinking siya ng isang Yung lalaki. Alam mo yun? nabasa ko siya. Parang ano, eh, nandun ako sa stage na yun, eh, na parang tinutuklas ko siya. Rational thinker ako ngayon, logical thinker ako. Pero mas gusto kong mag-dive sa red pill kasi nandun lahat ng realities ng mundo. Kung bakit ganyan yung nire-react nung isang tao, ng babae, ng lalaki. Yung red pill. Yung parang ano siya, parang 'di ba, nasa matrix tayo, eh, matrix is norm. So, 'di ba nga sa movie, yung red pill, blue pill, 'di ba? Once you take the red pill, parang maiintindihan mo kung bakit ganyan sila gumalaw. Kung bakit yung Yes, mga gano'ng tao hindi nadadapuan ng mga ganito, ganyan. Yun, kumbaga ano siya, more on realidad talaga siya, deep reality siya, dark realities na rin. Kaya yun nga, reality rin naman yung relasyon, eh. Kaya naisip ko na, sayang naman 'tong mga babae na 'to na wala, eh, sila lang yung inexperience-an ng mga lalaki. Hindi ba nila deserve ng maayos na lalaki, Deserve niya pa din. 'di ba? Tumatanggap pa rin po kami. Pero preference pa rin naman yun siyempre. Iba-iba naman, ayun yung sinabi ko na wala, iba-ibang kalibre pa rin naman, eh. Pero Iniisip ko pa rin yun. ano nga siya, as long as kaya mo namang ano, parang hindi piliin. Pero kung nandun naman na siya sa harap mo ta's parang sobrang fucked up na ng buhay mo na wala ka na talagang hindi naman sa walang choice, kasi ang tao alam mo naman 'yan kung matututunan mo naman 'yan kung paano siya gugustuhin or mamahalin pa din. Pero ngayon kasi siyempre nasa edad pa naman ako ng Bata-bata pa. bata-bata pa, May malakas pa. malakas So, pa mamili. May control pa, di gano'n. di naman malakas Hindi, mamili. I mean, may Parang kumbaga kaya mo may chance pa rin na makakita ka ng gano'ng klase ng babae. Ay, kumbaga may time ka pa, ano? oo. Kasi ano, eh, naisip ko lang, parang tama nga rin siya na ano,
na isipin. Parang reality check yun, eh, na paano kung time na kailangan mo na magkaroon ng babae, tapos yung nalatag sa'yo may body count. Anong gagawin mo? So, ida-drop mo na yun sabay matatagalan na naman ulit. Parang bawa yung yung binitawan mo na may mataas na body count, pero solid naman pala. Pero since naniniwala ka nga lang sa dapat low body count, na-miss mo na yung gano'ng babae, na solid naman pala, makakatulong naman pala sa'yo, maganda yung niya, yung matutulong niya sa team niyo. Sayang din. Kaya rin, parang puwede mo sa mga sa lalaki na 'wag nga talagang mag-stick na na yun na lang yung tingnan. Dapat open pa rin kayo sa sasalain niyo pa rin, kumbaga titingnan niyo pa rin yung babae kung paano ba tumaas yung body count mo. Ano ba yung ginagawa mo nun sa buhay mo that time? Ano yung mga sitwasyon, asang sitwasyon ka ba nun nung buhay mo? Ano mo naman yun, parang mga jowa mo naman yun, para hard-earned naman yung mga nagkaroon ka ng body count. Parang siya, eh, parang puwede mo pa siya i-consider, parang gano'n. Pero accept na natin yung fact na 'pag marami ang body count ng babae, mas nafa-fuck up yung isip nila, mas nagugulo yung wiring ng utak nila. Nandiyan na yung mga trauma, May mga ah, consequences lang. may mga consequences na hindi na nila maayos yung thinking nila, Tsaka iba nagugulo. mag-isip yung mababa yung body count. Pero yun nga yung sinabi ko na wala ba silang chance? Ayun hindi ko sinasabi na lahat ng hindi, I mean siguro majority ng lahat ng maraming body count, fuck up na yung isip nila. Pero since nandun ako sa possibility rin na magbigay rin ng ng chance Chance. rin na kasi nakakaano rin naman, eh. Bago ka umabot sa point na yun na tatanggap ka ng babaeng mataas yung body count, tapos ang goal mo is parang yung ikaw magdo-dominate sa relasyon, dapat matikas ka rin na Oo, lalaki. dapat yun, medyo magdadagdag ka ng effort kasi di mo basta-basta Kumbaga yun. aralin mo rin yung buhay nila. Kumbaga siguro another side of game, siguro side quest mo, Oo, aralin mo yung yung dagdag parang assignment yun. okey sige, parang given na, ang dali na low body count, fresh 'yan. Kumbaga kung matikas ka na lalaki, kung ano yung value na mabibigay mo sa kanya, maa-adapt niya ng mabilis. O sabihin na natin matikas ka kaso ang binigay sa'yo, babaeng mataas yung body count at fuck up yung isip, magulo yung wiring, so So, paano mo maha-handle yun? i-handle mo siya Ano ng ba, ibababa mo ba yung sarili mo as a man or iki-keep mo yung sarili mo na mas mataas sa kanya at tapos maha-handle mo siya ng papasabayin mo maayos? siya. Yun. So ibang level ng lalaki yun, dapat pambihirang Pinoy ka rin nun 'pag gano'n, 'di ba? Yun inaano ko rin naman na ngayon may possibility, 'di ba? Oo. Baka may diyan, may gustong lumapit, PM mo ako. Welcome kayo sa planeta ko. Welcome kayo sa planeta ko. Yun lang kasi abundant yung mundo, hindi naman puwedeng limitahan, eh. Gano'n pa naman ang mga babae 'pag sinabihan mo na, "'Di wala na 'yan." Maano sila, eh, wala na talaga. Hindi, kami nagsasabi sa inyo, sobrang, ang laki ng mundo puta, 'di ba? May universe pa, 'di ba? Ito mundo pa Tsaka lang 'to, eh. hindi naman porket sinabi namin na ayaw namin ng babaeng mas mataas yung body count. Kami ayaw namin, what more pa nga yung ibang lalaki na sa kanila okey lang yun kasi rin sila, parang naghahanap din sila ng pagmamahal, 'di ba? Parang baka kasi magalit sila or mainis sila kasi tangina niyo ba't ayaw niyo ng ganyan? Yun nga yung standard namin, eh. Pero hindi naman namin yung iba naman yung hate sa ayaw, eh. 'Pag ayaw mo na yan, standard mo na yan. Sarili mong Preference lang naman siya. Kaya kung sasabihin niyo may mga gano'ng klase ng lalaki na 'pag pinag-uusapan yung body count na, "Ito tanginang 'tong mga 'to pinag-uusapan body count naman, ano bang pakialam natin sa kanila?" Hindi naman gano'n namin isipin yun. Parang ang sa'kin kahit na mataas yung body count mo, bilang lalaki alam kong may kapwa ko lalaki na makakatapat mo. Hindi niyo rin kami masisisi kung bakit ayaw namin ng gano'n. Kasi kami nga mataas body count, alam namin paano kami mag-isip, eh. So, kung nasa gano'n din kayong level na mataas yung body count niyong mga babae, alam namin paano kayo mag-isip. So, iiwasan na namin kayo. Kaya iba yung ang saya magmahal ng
mataas yung innocence. Pero wag yung sobra kasi ang hirap nun. Hindi. Innocence lang, wag minor. Para Innocence. kasing pag mataas yung innocence ay pag sobrang innocente doon na pumapasok na nagiging immature siya eh. Oo. Kaya tamang innocence lang. Yung may alam pa Kumbaga, rin sa kasi ang hirap realidad. ang hirap turuan pag sobrang inosente na eh. Parang lahat ituturo mo na eh. Dapat pa rin, marunong ka sa buhay. Kaya namin nasasabi kasi parang sa age namin, parang ngayon yung nagiging struggle. Pag nakakamit kami ng babae na Innocente. sobrang inosente, sobrang bait, syempre doon na pumapasok na hindi kayo magka-level, ganun. Hindi nyo parang hindi kayo fit. Sobrang na-outgrow mo na siya. Oo, parang sobrang napag-iiwanan na parang okay ka sana okay ka talaga Medyo lang hindi sabay tayo mag-isip eh. Sobrang parang isa ka sa norms. Parang doon ka sa mga norms na bubuhay. Sa age ko na 'to, tingin ko yun nga yung pinaka-okey. Sana. Kung niyo yun, na-keep niyo yung mga gano'n. Kung siguro kung nandito na sa level nating ginaganto, kasi sila yung yung Pure. sila yung pure. Sila yung sabihin na natin na, alam mo yun, sobrang Wala eh. Gets ko yung pinanggagalingan kumbaga mo kung may eh. value ka na enough na mapapasa sa babae, kaya mo na siyang hubugin eh. Hindi. Gets ko yung sinasabi Gets mo rin yung sinasabi mo na kasi siya sobrang bait niya, ikaw sobrang pa. Hindi, pero yung hirap na paano sila matuturuan or paano sila mapapasok sa mundo mo. Ang hirap. Paano na mahirap sobrang pure nga nila eh. Pero yung innocence nila, Kasi yun yung kakain. baka naman sinasabi mo kasi nasa stage ka na parang kaya mong laruin yung babae kaya hindi mo kaya ma-ship sa kanya na, wait lang, dapat medyo fragile yung pag-handle ko dito Baka kasi magaya mo siya sa mga ibang babae mong baka naman babalagbag mo rin kasi siya. Siyempre, lang. Tama ba? Oo. Kasi parang, shit, baby girl, parang di kita kayang balagbagin eh, di ba? Parehas kami ng thinking ni Kuya Jeff. Hindi naman porket sinabi ko na outgrow yung putang inang yan. Dapat kung dapat ganun ka din eh. Kasi at the same time, pwede mo para naman siyang turuan. I mean, hindi naman turuan na pwede mo para naman sabihin sa kanya kung ano yung bagay na to, ganyan. Kasi tao din yan, may isip yan, alam niyan kung ano nangyayari sa mundo. Talagang ikaw, nakapasok ka lang sa portal na yon tapos kasi siya nasa labas ba? Parang nasa comfort zone lang siya, tapos ikaw nasa labas ka na ng comfort zone mo. Kaya advantage din sa mga babae na ayun nga, may pagka-inosente sila at low body count. Tapos may magga-guide na maayos na lalaki. Mabi-build siya na maayos na babae, 'di ba? Na itong babae na 'to, Wife i-compare mo yan material. sa kahit sinong babae, panis yan, Kaya 'di ba? doon nagiging mahalaga yung early stage ng mga babae. Yeah. Na papasok pa lang kayo sa gusto niya na pumasok na kayo sa edad na pwede na kayong lumandi sa mga lalaki. Piliin niyo ng maayos kasi magdidikta yan ng future niyo eh. Malaking epekto yan sa inyo kapag pag napunta kayo sa sobrang lalang lalaki, pangit tumandel. Kaya kung maaga pa lang, dapat hindi niyo babasta-bastahin yung yung una niyong mapipiling lalaki. Mahirap yun, mahirap pero sana kung may mga batang makakakinig man, dapat take note niyo to na dapat maayos yung mapipili niyong lalaki talaga. Ito yung magandang cliffhanger dito, no? Oo, so yun sabi nyo, okay ang low body count, okay ang innocence, basta mapunta siya sa tamang lalaki na may value. Ibig sabihin, mas matanda. Sa next episode, yan yung natin, pag-usapan natin, no? Niyo lang, suportahan nyo kami, panoorin nyo yung mga videos namin, subscribe na rin kayo sa YouTube namin. Suportahan nyo yung mga still namin, High Tables, nandyan yan sa description. JM Prints, engineering and architectural prints, baka kailangan nyo. Available. Na lang, i-message nyo yung Facebook, link dyan sa description natin. Kita-kits tayo sa next episode. Mahaba-habang usapan ba to? Salamat, umabot ka dito. Kung may tanong ka, nandyan din sa description yung NGL link. Baka may gusto kang pag-usapan namin,
gusto mong makarinig ng ibang perspective sa ibang tao. May mga Yan. tanong ka sa sarili mo na kailangan ibang gender naman, lalo na kung babae ka, ibang gender naman yung gusto mong marinig. Kasi Oo. iba pa rin kapag ibang gender. Oh, yun. Mag-message ka lang doon. Free lang doon. At safe yung privacy niya doon. Di ba, Yes. Angeling? O yun, peace out. Ingat kayo lagi. Lahat pwede.